Okay. Grabing usok guys. Expander. Liab. Hindi na makita yung likod. Yung mga boss, 2 beses na na-overhaul yan. Grabe. Ito mga boss, panibagong expander na mausok. Na pa-overhaul niya na to mga bossing. 2 beses na. Pero bakit mausok pa rin? Amoy langis talaga yung usok. Hindi. Pwedeng... Ha? Mamaya. Toto sir. Okay. Kunti-kunti. Grabe. 2 beses ang na-overhaul. Oh. Okay. Ayos na sir. Ay, nako. Sir, pabukas ka lang ahod, sir. Yun yung nangyari pag traffic ako, nag-iipon Oo, nag-iipon. Tapos yun, ganyan ka kapag nakita mo kanina, ganyan. Hindi. Ano ito yung cellphone ni... Ano? Ayun no, nagbawas yung fluid. Nagbawas? Oo. Yung sa vacuum. Tingnan mo nga yung hydrovac kung hose papunta sa number 1 na intake. Yung hose na yan. Tanggalin mo yung cover. Saan papunta yung hose? Punta rito. Amoy na yan. Wala, dito papunta eh. Kasi ang problema, number 1 nababasa. Dapat nababasa din to. Kung ang problem ay fluid na sinasabi mo, dapat ang mauna kasi number 4. Dapat number 4 ang nababasa kung nahihigop, kung may leak yung master na ano niya rito. Eh number 1 ang napupuruhan eh. Ayun, number 1 eh. Malayo na yung number 1. Ito lang yung may basa. Oo. Kasi kung iniisip mo, nasusunog niya yung brake fluid dahil may tagas yung master, galing kasi sa intake yung vacuum niyan. Dapat ito muna ang mauuna, yung 432. Eh ito nagagrabihan eh, number 1 eh. Ibig sabihin langis pa rin yan. Ayan, ini-explain ko nga sa mga kalyabi ko rito mga boss kasi ang pinagdududahan nila, baka daw brake fluid, may tagas yung master. Nasisip-sip nung vacuum papunta sa intake. Yun nga, amoy langis naman kasi yung sinusunog mga boss at base sa kwento sa akin ng may-ari ay number 1, cylinder number 1 yung nababasa ng langis. At hindi naman nagbabawas yung kanyang brake fluid. Dito mga boss, ang nangyari dito, kaya niya pina-overhaul to dahil sa ganitong usok pero hindi pa rin nawala. So andun pa rin. So dito, sinubukan namin i-condemn yung vacuum papuntang hydrovac pero hindi pa rin mawala yung usok at amoy langis talaga yung usok niya mga bossing. Ibig sabihin, hindi po brake fluid yung nasusunog na langis doon sa ating expander sa cylinder number 1. So ayun mga boss, meron tayong panibagong Mitsubishi expander. Naging problema nito mausok. So napa-overhaul niya na to. Nagpalit siya ng liner, piston ring, bagong valve seal. So ito pa rin mausok. So ito yung isusolve natin kung kaya natin gawin tong Mitsubishi expander ni sir na sobrang usok. So papaanda rin natin. So matining naman yung andar niya. Ang nagiging problem lang nito ay mausok kahit na overhaul na. Nagpalit na ng mga piston ring. So papakita ko sa inyo kung gaano kausok to. So ang usok nito ay puti mga bossing. Sobrang kapal. Start natin. Yan. Off natin yung easy. Sana masolve natin to. At talagang problemado na yung may-ari nito sa
Mitsubishi expander niya. Kung makikita nyo yung andar, sobrang tining. Yan, sobrang tining ng andar. Tolpe, ipaki-rev nga. Dito ako sa likod. Rev lang ng mga 225 RPM. Tingnan nyo yung likod mga boss. So, yan. Pag bagong i-start siya mga boss, kahit i-rev mo, sige, taasan mo yung rev. O yan, kita nyo mga boss eh. Sige. Yan. Amoy langis. Ayan o. Ayop. Ayop. Tama na, tama na. Yan, tama na. Lalo ng mga boss, pagka pinaandar mo lang siya naka-idle, mga 10 minutes, 15 minutes, tapos mag-accelerate ka. So, halos di mo na makita yung likod. Tulad nung pagpasok nitong Mitsubishi expander nung nasa labas pa siya. Dumating siya rito. So, kung mapapansin natin, ano, wala namang katalsik-talsik yung dipstick niya. Oh. Pero magtataka ka, in-overhaul na, bakit meron pa rin usok? So, ang amoy ng usok talaga mga boss, amoy langis. Tapos, ang napupuruhan lagi ay cylinder number 1. Ang na spark plug na babasa. So, ibig sabihin, may lumulusot pa rin siya kahit nagpalit na ng panibagong valve seal, piston ring, pinaisliban na ng panibago. Sayang at napakaganda na ng andar na sana nito. Amoy langis, no? Amoy langis. So, ayan. Paanda rin natin ang mga 5 minutes solve eh. Tapos, saka natin i-rev ulit. Pabayaan mo lang siya naka-idle na ganyan. Mamaya i-rev ulit natin. Ngayon, sa mga 3 minutes na naka-andar to, mga bossing, subukan naman natin i-rev. Pa-revolution. Ulit. Kung gaano kakapal. Pag naka-idle lang siya, tapos gagamitin mo na. So, tingnan mo. Tingnan natin. Sige, Tolpe. Kung makikita pa ba natin yung likod nito. Hop! Tama na. Grabe oh. Paging. Saan nga yung kuya yung nakita mo? Yung expander na to, nagpalit na rin ng bagong PCV valve pero andun pa rin yung usok. So lahat ginawa na nila na posibleng pinanggagalingan na usok, palit ng PCV valve pero andun pa rin yung usok na makapal mga boss sa expander. Yon, kita nyo mga boss kung gaano kalakas yung usok nitong expander natin. Nakadalawang beses nang in-overhaul ito mga boss pero mausok pa rin. Dinala na sa atin ni boss, di ko alam kung masosolve din natin tong problema ng expander niya. So ayan, kung may idea kayo mga bossing, mag-comment kayo sa comment section kung anong sanhi ng usok na ito na nakadalawang beses na in-overhaul. PCV valve nagpalit na rin, nag-slip na ng panibago, piston ring, valve seal, pero mausok pa rin. So kaya niya pina-overhaul to dahil sa usok na yan. Ngayon in-overhaul na dalawang beses, hindi pa rin na-solve yung problema. So ayun, mag-comment kayo mga boss kung may idea kayo sa mga ganitong expander na bakit umuusok. So laging cylinder number 1 yung nababasa ng ng langis. At hindi rin brake fluid to mga boss ang may problema, na-check na rin ito. So hindi rin may tagas ang brake fluid, kasi pag may tagas ang brake fluid, pwede ring sipsipin ang intake natin, intake manifold natin. Kaya nagkakaroon din ng usok. Ito, na-testing na rin, wala po sa brake fluid or walang tagas yung brake fluid. So langis talaga siya. Sa pag-check natin, amoy langis talaga yung nasusunog niya kung bakit mausok.
So ito yung panibagong mai-share natin kung masosolve natin tong problema na to, itong Mitsubishi Expander nya. So mileage nito papakita ko sa inyo. Yung mileage niya mga boss nasa 87,227. So nagkaroon na kagad siya ng usok na white smoke na makapal. Talagang ang likod niya hindi mo na makita pagka nag-accelerate ka, no? So talagang sobrang daming langis na nasusunog niya. So ayan mga bossing, gagawin natin to sa abot ng ating makakaya dahil pinagkatiwala na ito ni boss yung expander niya. So ako lang daw ang pag-asa niya rito. At sabi ko nga kay boss, sana ipagdasal na lang natin boss, mga bossing, na makuha natin itong problema ng kanyang Mitsubishi Expander. Nakakalungkot lang isipin din na naibaba na yung makina, halos nagpalit na lahat. PCB valve, valve seal, piston ring, pinaisliban ng panibago, wala pa rin. So usok pa rin ang nangyayari. Sana makuha natin tong problema ng Mitsubishi Expander. Mga boss, kung may idea na kayo o naka-trouble na kayo sa mga ganito expander, mag-comment lang kayo mga bossing para makapag-share din tayo kung may na-experience na kayong ganito trouble. Kasi 2 beses na na-overhaul. So to malaking na nagastos ni boss dito sa kanyang Mitsubishi Expander, pero mausok pa rin.